ilang detalye ng salaysay ni Alfaro. Binigyan ng NBI ng trabaho ang dalawa para hindi raw magapang ng kalaban. So these are the strong evidence that make me believe that Hubert Webb was in the Philippines. At the moment I was able to get the maids, the two guards, medyo mataas ng porsyento na naniniwala ko talaga. Follow-up of her statements turned out to be positive in several ways. Yung tinuro niya sa akin na bahay na nag-den sila, wala na sa record yun. Piniga ng husto ng depensa si Jessica Alfaro at ang kanyang eyewitness account. Umpisa pa lang ay may mga nakita ng butas sa istorya ni Jessica. During the investigation of the Visconti case, I am a witness to an incident wherein Jessica Alfaro lied. She committed a mistake in a very important matter which could have affected the outcome of the Visconti massacre case. Si John Hera ang unang security escort ni Alfaro. Nakita niya ng pagsasampalin at sipa-sipain ng star witness ang isang Michael Rodriguez na napagkamalan nitong Miguel Rodriguez. Habang sinasaktan ang inakala niyang akusado, sinabi ni Alfaro na di niya malilimutan ang muka ni Rodriguez. Nagkita raw sila sa isang disco, isang buwan lang ang nakaraan at pinagbantaan siyang papatayin kung hindi mananahimik tungkol sa Visconti massacre. Hindi lang kay Rodriguez nagkamali ng pagkilala si Alfaro. Ang description niya malayo-malayo sa anak ko. Sinabi niya 6'1", my son is 5'9". But the rest of my sons are all 6'2", 6'3", no? Tapos, kayo manggi si Hubert, sinabi niya, of course, mestizo. Plus, mamaya, kung ano, if you interview him, you can see a mole in his left cheek. So, but wala sa, ano yun, sa description. Isang classmate ni Hubert sa College of St. Benilde na ahente rin ng NBI, si Mark Anthony So, ang pinagtanungan daw ni Alfaro kung ano ang itsura ng binata. Jessica was asking him, kasi she was, kung ano yung itsura ko. Paanong tinatanong? Kung ito ba talaga yung si Hubert. They didn't have a photograph of me. He testified and was removed from NBI. Merong si Jennifer o si... Nalantad ang kahinaang ito ni Alfaro nang magharap-harap ang star witness at ang mga akusado. My son was wearing a Lacoste t-shirt that morning of the identification day. Naka-Lacoste t-shirt. Naririnig na naming pamilya namin, si Melissa, si Christopher, yung mga taong nandun, yung naka-Lacoste na t-shirt, yung naka-Lacoste na t-shirt. 3 beses niya dinaanan. Meron nagsabi nga ng isang judge na, di ko na lang sasabihin, in my courtroom, sabi ko na, 10 minutes, hindi mo na-identify ang accused, case dismissed. It took her like more than 40 minutes. Kwento ni Pinky, ilang ulit din nagkamali si Alfaro sa pangalan ng kanyang anak. Sabi niya, Tony Pet Aguirre ang anak ko. Saan niya nakuha yung pangalan na yun? Ay, ewan ko kung saan niya nakuha. Ang una niyang first affidavit statement niya was Tony Pet Aguirre, ang pangalan ng anak ko. Naging Tony Boy Aguirre. Tapos pangatlong affidavit niya, dun lang niya nawasto yung pangalan ng anak ko. Isn't that enough evidence? What else do you want, di ba? Nang maisampa ang kaso, pumunta raw ang mga ahente ng NBI sa kanilang bahay para kunin ang kanyang anak. Lalo siyang nagduda. Hindi sila nagbukas ng mga pintuan. Nagbukas sila ng drawers. Naghahanap sila ng retrato ng anak ko. Drawer ang binuksan nila. Kaya nga sabi namin, bakit drawer? Binakbakan ng depensa ang kredibilidad ni Alfaro. At dahil na rin hati ang NBI sa testimonya ng kanilang informer, lumabas na 2 pala ang sinumpaang salaysay ng eyewitness. Isang may petsang April 28, 1995 at May 22, 1995. Hindi nagtutugma ang 2 affidavit.
Wala ang pangalan ni na Estrada at Gatchalian noong umpisa. Walang binanggit tungkol sa planong i-gang rape si Carmela Vizconde. Pero ang pinakamalaking pagkakaiba ay hindi eyewitness si Alfaro sa una niyang salaysay. In the first testimony, she claimed that she was outside the house. Then on the second affidavit, she claimed that she was inside the house. Sa korte, sinabi ni Alfaro na hindi siya naging tapat sa unang salaysay dahil gusto niyang proteksyonan ang dati niyang boyfriend na si Estrada at ang kamag-anak umano niyang si Gatchalian. Wala rin daw siyang tiwala sa mga investigador na kumuha ng kanyang unang salaysay. Itinanggi ng mga Gatchalian na sila ay kamag-anak ni Alfaro. Tinanggap naman ng NBI at ng korte ang paliwanag ni Alfaro. Hindi raw talaga 100% ang recollection ng isang witness lalo pat matagal nang nangyari ang krimen. Unfortunately, two agents who could have shed light on this, si Sakaging and Ranin, yun ang mga reliable agents because they were workers, are already dead. You'll have my comment when I justify him. Si Artemio Sakaging ang unang handler ni Alfaro. Sa kanyang testimonya sa korte, sinabi ni Sakaging na paboritong alaga ng kanyang unit ang Star Witness dahil marami itong nainguso na drug lords. Nang minsang makantsawan daw si Alfaro na wala na itong maibigay na tip, bigla raw nitong sinabi na may kilala siyang may alam tungkol sa Vizconde Massacre. Naging interesado si Sakaging sa tip ni Alfaro. Nang hindi raw mailabas ng informer ang kanyang eyewitness, sinabi nitong papapelan na lang niya ito. Hinimay ng depensa ang mga detalyeng ibinigay ni Alfaro. Inihanda raw maigi ng prosekusyon ang star witness. Hindi ko alam kung sino yung nakaka-rehearse niya eh. Mas nalalaman ko lang na nagre-rehearse lagi bago mag-hearing. Pero ilang testimonya pa rin ni Alfaro ang mahirap ipaliwanag. Sa kwento niya, pasasabugin dapat ni Fernandez ang transformer sa may bahay ng mga Vizconde para mag-brown out sa lugar. Sa pahayag ng Meralco, napag-alamang wala pang poste na malapit sa bahay ng mga Vizconde noon. Nang mag-ocular ang mga abogado sa bahay ng mga Vizconde, lumabas na imposibleng makita ni Alfaro ang bangkay ng mag-inang Jennifer at Estrelita sa kama at si Carmela habang ginagahasa ni Hubert sa sahig. Ito rin ang testimonya ng kasambahay ng mga Vizconde. Sa korte, binago ni Alfaro ang kanyang kwento. Pinalitan niya, hindi pala, I entered in, I did not pay, but it was always being cured there because the judge was intellectually dishonest. Sa kusina ng mga Vizconde, mahirap din makita kung meron man ang sinasabing kitchen drawer kung saan pinaniniwala ang kumuha ng kutsilyo si Ventura na ginamit sa pagsaksak sa mag-iina. Walang nakuhang murder weapon ang mga otoridad. Ibinuhos ng depensa ang kanilang bala sa alibi ni Hubert Webb na siya ay nasa Amerika nang mangyari ang krimen. Sa mga dokumentong isinumite ni Webb sa korte, sinabi niyang umalis siya ng Pilipinas papuntang US noong March 1991 at bumalik lang noong October 1992. Dinalaw ni Senador Webb at ng kanyang asawa si Hubert sa Amerika noong June 28, 1992. Nakahanap kasi ng trabaho ang binata sa US kaya't nag-overstay. Pinatunayan ito mismo ng US Immigration and Naturalization Service at Customs at bineripika ng Federal Bureau of Investigation. Dahil na rin sa kahilingan ng NBI at Department of Justice, nagbigay din ang FBI ng iba pang dokumento kaugnay ng mga pinaggagawa ng akusado sa Amerika. Kasama dito ang pagkuha ng driver's license, pag-encash ng tseke at pagbili ng bisikleta. Nag-issue ang State Department ng isang note verbal na pinirmahan ni Madeleine Albright na naggagarantiya ng mga dokumentong hiningi ng ating Justice Department. This is a certification that comes from Washington. Hindi po kami kumuha nito, gobyerno
This is a note verbal which is considered as a highly important paper that nobody can procure except government to government. Ang note verbal ay personal na ipinaalam ni Senator Webb kay Pangulong Fidel Ramos. Nangako raw si Ramos na babanggitin ang kaso kay Justice Secretary Teofisto Ginggona. Walang narinig ang mga Webb mula sa Justice Department. Nang sumulat ang senador kay Ginggona, sinabihan pa raw siyang huwag turuan ang prosekusyon. Ayon sa prosekusyon na sinang-ayunan ng korte, maaaring nakauwi sa Pilipinas si Hubert bago nangyari ang krimen at umiskapo sa Amerika pagkatapos. Ilang oras lang daw ang biyahe mula Pilipinas hanggang US. Madali raw pekein ang mga dokumento tulad ng passport pagdating sa bansa, lalo na't may impluwensya at pera ang mga Webb. Hindi maipaliwanag ni Velasco kung bakit tila idiniin ng otoridad si Webb at ang mga kasamahan nito. They could have been motivated by some other reasons. Hindi ko naman sasabihin sa iyo whether fame or honor or huwag natin sabihin pera. Hindi naman ako naniniwala na pisconde the money to bribe all these people. But there must be very strong reason. And Webb knows the reason why Jessica came out in this picture. When you're in politics, you maybe step on somebody's shoes. Meron kang mga nasagasaan. Maybe it's a payback time for you. Ano ang ibig sabihin nito? Nag-conspire ang NBI? Ginamit ang Jessica Alfaro para pabagsakin si Hubert Webb or si Freddie Webb? Babalik tayo doon sa teorya na may political, Kasi one of the people that was assigned there was also a suspect in one of the things that I know was the reason why it was a payback time for me. Mainit noong panahong yon ang kaso ng 11 Indian nationals na sangkot sa droga at pinabayaang umalis ng bansa ng NBI. Ang impormasyon na naging basehan ng isang expose ay nanggaling umano kay Senador Webb. Nasuspindi ang ilang tauhan ng NBI, kabilang ang naging pinuno ng task force na humawak kay Alfaro. Sa higit 2.5 taon na araw-araw na paglilitis, 7 witness ang isinalang para sa prosekusyon. Kabilang dito sina Mila